Napaluha na lamang si Mirna Abaw dahil sa sinapit nilang magkakamag-anak matapos mangyari ang mudslide sa barangay Siana, Mainit, Surigao del Norte nitong May 11. Isa ang bahay ni Mirna sa 29 na bahay na natabunan ng lupa dahil sa mudslide. Walang napakinabangan sa kanilang mga gamit na naipundar at naglaho na lamang na parang bula. Among sakyanan, duha ka buok, duha ka motor, inmax ug Aerox, wa jud. Why na bit-bit jud namo bisan isa ka buok. O cellphone ra ang na bit-bit sa mga bata. 30 years na mong gi pundar ta na namong mga gamit lud karon nabigla ra kawaya. Sa datos ng local government unit ng Siana, tinatayang nasa 260 pamilya sa barangay ang kasalukuyang namamalagi sa mga evacuation center. Si Nanay Alvina at Tatay Salvador sa barangay Siana na lumaki at tumanda. Sa loob umano ng mahigit 70 taon nilang paninirahan sa lugar, ngayon lang nila naranasan ang ganitong pangyayari. Nakakadyo ng bay, sir, wala gani makita. Kay malagi sir, kung gabi pa naman pagkahitabo, nawa na gadyo tingalin ni sir. Sakit ba nga? Kalit lang ang gawayang. Basta kay sinina lang mo yung nakuhan. Sa inisyal na investigasyon ng LGU Siana, nagmula umano sa isang non-operational na tailings pond malapit sa naturang barangay ang mudslide. Ang putik mula sa nasabing instruktura ang siya umanong bumigay na naging sanhi ng mudslide at umabot hanggang sa bahay ng mga residente. Kung makita po ninyo ang area, the south is overflowed man ka dyan. And I think mauga dyan po the reason kay sa nasaksihan na mo pag-explode sa kalsada, gikan man sa ilawom. Dagdag ng punong barangay ng Siana, ang tailings pond na ito ay luma na at mula pa sa 2 naunang nag-operate ng minahan sa lugar. Hindi na umano ito ginamit ng Greenstone Resources Corporation o GRC na kasalukuyang nagsasagawa ng operasyon ng pagmimina sa Siana, kundi isinailalim umano ito ng GRC sa rehabilitasyon upang lagyan ng mga solar panel. Ito rin ang naging depensa ng GRC sa akusasyon na patuloy umano nilang ginagamit ang naturang instruktura. Ayon sa GRC, hindi nila ito ginagamit sa operasyon. Hindi rin umano nila alam ang history nito. Dagdag pa ng GRC, gumagawa sila ng bagong tailings pond na may layong 1 kilometro mula sa barangay Siana. Ato kanang gina-fortify ang tanang nga kanang struktura kay karaan naman na wala kita mahibalo unsay history ni ana prior pa sa 1990 existing na kanang struktura. Sa ngayon ay hindi muna pinapayagang magsagawa ng anumang operasyon ng GRC. Nangako naman itong patuloy ang pasahod nila sa kanilang mga empleyado lalo't nasa 100 trabahante ng GRC ay mula sa barangay Siana. Sinabi rin ng GRC na sasagutin nila ang lahat ng danyos na iniwan dulot ng nangyaring mudslide. Wala pang eksaktong petsa kung kailan pababalikin sa kanilang mga tirahan ang mga residente dahil wala pang kuryente at tubig sa lugar. Kasalukuyan pa rin nagsasagawa ng assessment ang Mines and Geoscience Bureau o MGB sa naturang insidente. Nangako naman ng LGU Siana na gagawin nila ang lahat ng paraan upang mabigyan ng hustisya at sapat na tulong mula sa pamahalaan ang mga apektadong residente. Dako dyan ang lapses po ng GRC. I need them to serve the justice for the victims and of course for the barangay Siana and for my constituents. We undergo meeting na po sir no nga all the household, all the damages bayaran dyan nila. Po, they promise that po na lahat po ng gagastusin, lahat ng dapat ibigay sa mga nano is ibibigay po nila. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon.